May pinakita silang cruiser weapon. Most likely, that was a heavy machine gun. Nasa harapan ng rim nila. Although naka-cover ito. Hindi ito naka-display na nakabukas. Naka-cover ito. And then naglalaglag sila ng mga fishing nets. Hinarang ng dalawang rubber boat ng Pilipinas ang isang mas malaking rigid-hulled inflatable boat o fast boat ng China na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Philippine Navy, nakalapit ito ng 50 hanggang 75 meters sa nakasadsad na barko. Ang fast boat naman na ito ng China, makikita na may mounted na malakas na armas. Samantala, ang iba pang rib ng China naglalagay ng fishing net o mga lambat sa isang bahagi ng bahura. Nangyari lahat siya nitong araw ng Miyerkules sa Ayungin Shoal. Pero ang inilagay na fishing net agad ding tinanggal ng mga sundalo na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Philippine Navy, posibleng pananakot lang ito ng China sa regular na rotation and resupply mission ng Pilipinas. Alam naman natin na hindi ito pang huli ng isda. But probably, if they expect the roaring, they might need to intimidate us, to make it difficult for us to conduct the roaring. Yung paglalagay ng net, nakaka-impede talaga yan ng kahit anong klaseng watercraft. Ang guidance naman ng Westcom is to remove yung mga pinagkakabit na ng water net, tanggalin, sirain, putulin, na ginagawa naman ng matropa natin. Nasa 25 sasakyang pangdagat at 2 aircraft ang namonitor ng AFP nitong Miyerkules. Kabilang dito ang 5 Chinese Coast Guard vessel, 11 rigid-hulled inflatable boats o fast boat, 9 na barko ng Chinese Maritime Militia, 1 Chinese rotary aircraft at 1 Chinese unmanned aerial vehicle. Sabi ng AFP, napansin din nila na nagsasagawa ang Chinese Coast Guard ng maneuver at drill sa dagat gamit ang water cannons. Ayon sa Philippine Navy, unusual o hindi pangkaraniwan ang galaw na ito ng China sa Ayungin Shoal, pero hindi pa naman nakakaalarma ito. Bagamat may mga pagkakataon na rin sa mga nakaraan na nagtangkang lumapit ang mga rib ng China at naglagay ng fishing net sa Ayungin, pero ngayong taon, ito ang unang insidente na naitala ang ganitong behavior ng China. It is unusual because in the past, how many months, walang ganito. Maybe for this year, walang ganito. So it's unusual. Alarming, I would not say alarming. Isang pagkat, sanay naman tayo sa coercive and aggressive actions nila. Sabi ng Philippine Navy, sa ngayon ay mataas pa rin ang moral ng mga sundalong nakastasyon sa Ayungin Shoal sa kabila ng pangyayari. Mataas ang moral. Alam mo, kung makikita yung video, pakinggan nyo. Binubiro-biro pa kanyo yung mga exec. Pinapasmile nila, kinakamayan. Ito mga troops natin, ito yung mga veterano. They have been all over the country sa mga hotspots natin. So, they know what they are facing. They know the capability. Kinundi na naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang insidente. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation, because these are in gross violations of international law, and actually it is a product of a false narrative. I've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the Philippines. So the information is as disgusting as their activities. Ayon kay General Browner, naging tensyonado ang sitwasyon pero maximum tolerance ang utos niya sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero ibang usapan na umano kapag nagpilit ang mga ito na umakyat sa nakasadsad na barko. Lalo pa nga kung may mamatay na Pilipino. Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board ng Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Pero sir, is that a possibility? If they do that, of course, that's a possibility. So, if they do that, no, we will prevent them from doing so because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.